Ay, nandito na si attorney, pumasok na. Alright, so habang sineset up pa ni attorney ang kanyang camera, trust me bet, agbyag tayo ng Ilocano from Apayao Province. Ayan, dito na si attorney Konbanwa Chikwada, watching from Japan. Tez Alonso watching from North Point, Hong Kong. Yan. Alex Mahusay, Sir Jojo, anong balita kay Idol FLM? Okay, sige, papasukin na natin si attorney at good vibes muna tayo mula kay attorney. Ayan, eto na, pasok na. Charan! Good evening po, attorney. Joe, good evening, brother. Saan ba itong camera ko? Sorry. Ayan, okay. Perfect. Wait. Saan ba ako? Hindi naman ako nasa sentro eh. O, ito pala. O, yan. Ayoko nasa gilid. Okay na. Okay alam ko na. Laptop pala. Okay, go. Brother, sige, bumati ka muna, attorney. Bumati ka muna. Sa ating mga nanonood ngayon, magandang gabi po. Hong Kong is evening, Pilipinas, Japan, and elsewhere, hapon in Europe and in the Middle East. And then gabi yata umaga or madaling araw sa Amerika. And wherever you are, guys, kumusta po kayo? I hope and pray that you are always in good health. And I pray for your safety, especially yung mga anghel ko po sa laban na ito. Okay. Attorney, hindi mo nabanggit yung Paris, Ang Paris, yes, Europe. Pero hindi ko i-mentionin yung nandoon sa ano. Okay. Kasi may isang Paris naman na si Lisa Paris. So, from Paris as well. Yeah. Pero sinabi ko lang Europe kasi malaki kasi yung Europe eh. There are so many countries there. Italy, Spain, France, UK. So, let's go to the meat of your questions. Yes, attorney. Actually, yun lang. Hindi ko kukunin yung marami mong yung valuable time mo. So, saglit lang tayo. Ano yung update natin ngayong araw, attorney? All right. Kahapon actually ito hindi ko to sinama doon hindi ko to nasabi doon sa aking live yung sinagot ko si Baliko. Sinabi ko actually mga 3 days before ako nag-live at nag-explain po sa aking site. Yes. Yung mga kaibigan actually niya nagtatawag po yun sa akin. Nagtatawag po yun sa mga kaibigan niya. Ako naman, of course, hindi ko naman sila sinasali sa gulo. Kasi wala naman silang ginawang masama sa akin. I make that very clear. And sinasabi ko, I operate by my own rules. Pag hindi ka kasama sa gulo, hindi ka kasama sa away, hindi talaga kita isasama kahit pamilya ka pa. I will always respect the family. Palagi kong sinasabi yan. Kahit itong mga kalaban kong pumatay kay Richard, ang pamilya, hindi ko po sila sinasali. Kaya nga, sabi ko, hindi mo ako madadala sa laban mong iyan. Kung ang pamilya ay sinasama mo, walang kinalaman yung kapatid, walang kinalaman yung, especially I make mention, yung anak ni Lisa sa France, sa Paris, tinira din niya yun. Anong kinalaman ng bata? It's so unfair, ha? I don't see it unless wala ka talaga sa matinong pag-iisip. Isasama mo yung mga bata. Actually, in fact, ha, pwede siyang kasuhan doon for abuse of sa mga kabataan. I think we have Republic Act 7610 kung hindi ako nagkakamali. 7610. Yeah. Yung it's a criminal law, it's a criminal statute na kapag inabuso mo yung bata, pwede kang kasuhan. Diba? So, yan, pag pinopost mo yung pictures ng mga bata, especially kung, like for example, especially kung anong caption nilagay mo dyan, and then makikita mo yan sa comment. Of course, ito babala ko po talaga ito sa lahat. Kung anong pinopost po natin at yung mga comments, magagamit mo yung comments to prove yung intent mo doon sa sinasabi mo. Like yung sinabi ko na pinakita niya yung ako at yung kasama ko sa pangampanya. Na-interview mo yata yun, Brother Joe? Hindi pa, attorney.
Ano sa interview, actually, sinabi talaga niya sa akin, attorney, magpapakamatay ko for you para sa bayan. So sabi ko, kasi sabi niya, i-interview mo raw siya. Sabi ko, sige ko. Hindi ko kayo kukontrolin. Sabihin niyo kung anong gusto niyong sabihin. At wala tayong itatago dito. Wala akong itatago sa taong bayan. I've always been honest. I've always been very straightforward. O tingnan niyo, kung ako'y nagtatago ng kung ano-anong kabulastugan dyan, kung ano-anong illegal dyan, hindi ako uubra kung ang kalaban ko ay ang PNP mismo. Ang Comelec, ang Smartmatic, ang daming pera niyan, ha? Smartmatic, ang daming pera. Dolyar-dolyar ang pera niyan. Si Comelec, may prosecutorial power. Si PNP o police, power of the police. So kung ganito ako katapang na lumalaban dito sa mga malalaking higanting ito, hindi ko pwedeng gawin yun kung may marami akong skeletons in the closet. Hindi ko pwedeng gawin yun kung marami akong tinatago. Kung may mga illegal akong ginagawa. The fact na naipapakita ko yan sa inyo, niyayanig ko yung mga higanting abusado sa ating institusyon, sa ating demokrasya, ay ibig sabihin wala po talaga akong ginagawang masama. Bakit mo ako gawa ng ganyan? Lagay mo ang picture ko, tapos lalagyan mo ng mga baril, lagyan mo ng mga pera. Bakit? Anong ipapalabas niya? Papalabas niya na ako'y drug lord, ako'y warlord, or ano-ano pang lord dyan, gambling lord, whatever lord it is. That is not fair. Tapos ito, makikita mo sa comment kung sino yan, o kung siya din lang yun, kasi alam ko maraming accounts ito. Si Baliko, maraming fake accounts ito. O kung siya din lang, diniin lang niya yung sarili niya. So kaya po, ito panawagan ko po sa ating lahat. Tayo lahat gumagamit po tayo ng social media. Be careful po sa ating mga comments. Be careful po. Alam ko po, galit po kayo, huwag niyong murahin, huwag ninyong murahin, huwag niyong pangalanan ng kung ano-ano na lang. Kasi magre-respetuhan pa rin tayo kahit we are on different sides. Sila nasa kabilang side, tayo nasa kabilang side, magre-respetuhan pa rin po tayo. Kasi pwedeng magamit yung laban sa atin eh. Meron ako nakita isang babae sa Germany, kung ano-ano na lang ang tawag niya sa akin. So ang sabi ko dyan sa staff ko, kunin mo lahat ng comments niya, lahat ng pinost niya, na kung ano-ano na lang ang tawag niya sa akin, siguro, baka nagkamali siya. Ang complainant ay nasa Pilipinas. May jurisdiction ng NBI dito. Ang National Bureau of Investigation ay may jurisdiction kapag ang complainant ay galing dito sa Pilipinas. Tinanggap ang aking complaint. Nag-complaint ako dahil dito sa ginawa ni Baliko. These are malicious and incriminating pictures, photos na hindi naman totoo. So, yes. Ang sabi sa akin ng NBI, okay, may jurisdiction po kami. Jurisdiction, ibig sabihin, meron kaming karapatan na mag-imbestiga, meron kaming karapatan na kasuhan. Kasi ang complainant ay nandito sa Pilipinas. So, alam po ninyo, ako ayokong mambraso sa ordinaryong tao. Pwede ko mambraso sa institusyon ng gobyerno. Yan ang ginagawa ko sa Comelec, sa Smartmatic, sa PNP. Ayokong mambraso sa ordinaryong Pilipino. Huwag lang po talaga akong bastusin na para bang ano ba ako? Utusan niya? Ano ba ako utusan niya na kung anong gusto niya susundin ko? Tama nga po. Sabi ni Ma'am Maharlika, ako nagpapasalamat po ako kay Ma'am Maharlika. Sinabi niya, hindi naman po kami ninyo utusan na kung anong gusto ninyo pag susundin namin. Sabi ni Ma'am Maharlika kasi may mga kumukontak din daw pala sa kanya na tirahin si FNM. Ganon din sa akin. Ang sa akin is, kung tayo, lahat naman tayo ay malaya, magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Kung ano man po ang aking paninindigan, ano nga naman po ang sa inyo, ay wala po akong problema dyan. Igagalang ko po ang inyong kapasyahan. Igagalang nyo rin po ako. Yun lang naman eh. Bakit kailangan magpalabas ng mga meme na para bang talaga niya na sumunod talaga ako sa kanya. Kaya sinabi ko, dinidiktahan niya ako. Kasi ito sasagutin ko to rito. Dito ko na lang sasagutin. Sinabi niya, nagpakita siya ng mga ebidensya doon sa kanyang telepono. Wala daw siyang tawag sa akin. Yung pinakita niya, di ba? May pinost siya ng mga wala daw siyang tawag sa akin. Sinungaling daw ako. Sinungaling ka talaga, balik ko. Doon ka tumawag kay Mike Go.
Ang telepono ni Mike Go, ang tinawagan mo. At ako Yeah. ang kausap ko, binigay ni Mike Go sa akin. Alam mo naman, kilala mo sino si Mike Go. O, balik ko. Si Mike Go, ang kasama ko dyan sa Paris. O, so, doon ka tumatawag dahil hindi ko binabantayan ang aking sariling messenger. Hindi ako nagbabantay. Kasi kung nagbabantay ako, ay wala na po akong magawa sa kaso ni Richard. So, alam po ito ng marami. Ang tinatawagan nila si Irish o kaya si Mike. So doon siya tumaan kay Mike. So sabi ko kay Mike, isubmit natin yung telepono mo sa NBI para pakuha natin yung screenshots ng record ng kanyang tawag para pakita natin sa publiko. So hindi po ako magsisinungaling sa inyo mga kababayan. Kasi kung magsisinungaling ako sa inyong bagay na yan, konti lang, maliit lang yan, kapiranggot lang yan, hindi nyo na ako pagkakatiwalaan. Kaya pag sinabi kong tumawag si Baliko sa akin, mga 1 week after ako dumating dito, totoo yan. Hindi sa akin telepono, kundi sa telepono ni Mike. Nandoon ang record. Okay. So, tapos, kasi wala siyang tawag sa akin, sinamantala na naman niya. O sinamantala na naman niya para ipakita na ako'y nagsisinungaling. Hindi ka, bobo ka talaga, Breco. May record si Michael Go sa'yo. Si Mike Go doon ka tumawag. Tumawag ka 1 or 2 or 3 times. O, yun yung time na pinipilit mo ako. Nung hindi Via Messenger. Via Messenger. Messenger. Yes, Messenger. Okay. So may record yan. So, eto kahapon, ano ba yan? Inamon niya ako na magpalabas daw ng ebidensya. Of course, pagbigyan kita. Pero, under my own terms, under my own conditions, under my own interpretation. So, doon na, dumiretso ako sa NBI. Pinailan ko ng complaint. O yun, sabi ng NBI, of course, meron kaming jurisdiction kahit nasa France siya, ang complainant ay nasa Pilipinas. So, pwede tayo mag-imbestiga rito. So, there, you have it. Then, sinabi ko rin to, I am your genie. Paglalaruan mo ako, paglalaruan din kita. I am your genie. I will grant your wish. Pero, kahit isan lang ang wish mo, hindi mo ako pwedeng pagbawalan kung ang wish mo ay ulit-ulitin ko. Ang ibig ko sabihin, nilagay kita sa NBI, nireklamo kita, irereklamo din kita sa French Ministry of the Interior, yung may jurisdiction sa immigration ninyo. Okay. Tapos pagkatapos doon, pwede pa kitang kasuhan sa Department of Justice. So, yung isang wish mo, pwedeng 3 beses kong i-grant. So, parang unli. Parang unli. Gagawin kong unli talaga. Hindi ko tinigilan. Jo? Patong-patong. Patong-patong. Tingnan mo si Carranza. Ako, hindi ko pa ito sinabi. Talo si Carranza sa Napolcom. Mamaya ko pa ito i-post. Napolcom si Carranza. Papakasuhan si Carranza. Talo si Carpio. Papakasuhan si Carpio. Si Carpio, 2 kaso. Si Carranza, 1. Ayan. Nagsimula na tayo. Panalo kami, NBI, sa Department of Justice. Panalo kami sa RTC. Lumabas yung warrant of arrest. Ngayon, panalo kami sa Napolcom. Ako na lang ang abogado doon. Akong complainant. Ako nagsampa ng kaso kay Carranza. Ayan, kakasuhan si Carranza. Ang problema lang po, mga kababayan, nag-retire na ang walang iya. Naabutan ng lockdown yung desisyon ng Napolcom. Ngayon, sasabihin ko na naman, hindi pwede. Huwag mong birangin yung panahon ng COVID lockdown kasi hindi nagpatuloy yung parliamentary period. So, patuloy pa rin dapat kasuhan si Carranza. So, pero ilalaban ko pa yan. Si Carpio, 2. Ngayon, talo ka sa Napolcom. Badalhin ka na naman kita sa DOJ. Yung utak ni Richard na ninakaw mo. Sasabihin ko talaga ninakaw mo, hindi mo yun sinuli. Tapos yung embalsamador at yung may-ari ng funeral parlor, kayong 3, paggagawan ko kayo ng beauty parlor doon sa Bilangguan. So ang ibig kong sabihin, ako hindi ko gagamitin yung kung anumang talino binigay sa akin ng Diyos, hindi ko gagamitin yung laban sa aking kapwa. Maliban lang, itong ginawa nila kay Richard Santillan, hindi ko talaga mapapatawad. At itong ginawa ni JR, dahil okay lang po mga kababayan, kung buhay ko lang, isa lang akong buhay. Okay lang ako gusto ko nang pumunta ng langit, totoo lang. Pero, pag sinama mo pa itong aking kasamang 13 rito, pati itong 20 years old ko, itong 22 years old ko, itong 24 years old ko, ay hindi na po talaga tayo magkakaintindihan dyan. Maglalaban talaga tayo dyan.
ilalaban ko yung buhay nitong 13. Alam nyo, kanina pagpunta ko po sa NBI, ang sabi ng NBI, delikado to eh. Pwede kang gawa ng senaryo nito ng kalaban mo. O tingnan mo, ang epekto nung nakita lang ng NBI yung mga pictures. Ang sabi ng NBI, delikado nga ito, attorney. Sabi niya, delikado nga ito, attorney, kasi pwede kang, hindi ko nagamit yung term na senaryo eh. Nung nagsalita ako, hindi ko nagamit yung term na senaryo. Sabi, pwede kang gawa ng senaryo nito eh. Sabi ko, oo nga, ito yung mali yung ginamit kong sinabi kong itong kinatatakutan ko, wala pa akong kinatatakutan, pinangangambahan. I make my correction. Dito ko na lang gagawin yung correction na yun. I make my correction, wala pa akong kinatatakutan. Kinatatakutan ang ginamit kong termino eh. Mali po yun. Wala po akong kinatatakutan. Nangangamba lang po ako. Hindi para sa sarili ko kundi itong 13 kasama ko rito. Kasi, ito mga kababayan, ano bang ginawa ng mga yung dinukot doon sa loob ng hotel, natandaan nyo nung February, mga campaign period yata yun eh. Ito sa Laguna. Yung parang bodyguard yata yun ni, sino ba ito? Ni Halili. Bodyguard ni Halili. Tapos, di ba dinukot yun sa loob ng hotel? Imagine hotel na yun ha. Iwat kung kami dito ng senaryo at lulusubin tong headquarters namin. Edi anong mangyari? Magkaputok, magkabarilan, may mga mamamatay. Edi anong ihaharap ko sa mga nanay at tatay nitong mga volunteers ko rito? Kung sila, nagpapakahirap sila para dito sa akin at sa kaso ni Richard, ito naman talagang, ito yung mga researcher ko, ito yung ang isa dyan, expert yan sa transcript of stenographic notes. Yung record sa Senate hearing, yan, expert siya dyan. Pag sinabi ko sa kanya, Allen, hanapin mo yung sinabi ni Carpio na ganito, ganyan. Pagbalik niya, ito sir, page ganito, ganyan. Kasi na-expert na siya dyan. Yung isa, taga-drawing ko, graphic artist. Kaya ito, nagawa ko nga itong drawing ko dito. Nasaan na ba yun? Yung drawing ko. Nagawa ko yun kasi sila, tapos madelikado lang yung buhay nila, malagay lang sa alanganin dahil hindi ko pinagbigyan ang baliko na yan. Ay, hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kaya ito, ang sagot ko sa kanya, ito, hinahamon niya ako na ilabas ko yung ebidensya sa social media. Hindi ko ilalabas kasi baka mas lalong lalaki yung ulo niya. Di ba? Ngayon lang ako nakakita ng mga kababayan, correct me if I'm wrong. Ngayon lang ako nakakita ng nakikipaglaban na nakasuot ng parang Captain America yata siya eh. Yes, sir. Diba? Yes. Parang Captain America yung suot ko. Sabi ko parang nabaliw na yata itong taong ito. Ako hindi ko naman inambisyon na magsuot ng Superman, di ba? Superhero. Parang superhero. Yun. Tama. Parang yun ang tingin niya sa sarili niya, superhero siya. O kung superhero kasi gibahala ka, wag mong sirain ang buhay ng ibang tao. Yes. Attorney kasi may nagsasabi, Attorney, hayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin yan. Huwag mo nang bigyan ng kasi nagpapapansin lang. Pero nakuha ko kasi yung punto mo dito, Attorney, You are thinking about the 14 lives kasama ka doon. Hindi lang ikaw kasi. Kung ikaw lang, sabi mo nga, okay lang. Pero 14 lives ang pinag-usapan. Di ba, Attorney? Yes, you are. Pwede ko naman siyang ibaliwan. Di ba? 2 buwan, hindi ko siya sinagot. Di ba? 2 buwan, hindi ko siya sinagot. Tiniis ko lang. Pero nung lumabas na yung pictures na yon, incriminatory pictures, hindi na po talaga katanggap-tanggap yun. Besides, kung hindi ko po aksyonan yan, pwede talagang gawan ako ng senaryo ng mga kapulisan. Pwede talaga nila kung gawa ng senaryo. Sinabi ko na sa inyo, 2 pahina lang ang ginamit nilang senaryo para kay Richard Sapilyan. Buhay ni Richard at the prime of his life, 45 years old, 2 lang ang anak niya, mga bata pa, 20 years old, 25 years old. Tapos kinitil nila buhay ni Richard ang ganoon, 21 ang bala, 91 ang sugat sa buong katawan. Anong basis ng pulis? 2 pahina lang ng senaryo. 2 pahina lang. Yung pinalakita ko, 2 pahina lang ng senaryo. Ayokong mangyari yun kahit sinong tao. Ako, especially itong mga kasama ko, 13, 14 kaming lahat, gagawin kami ng senaryo, 1 pahina lang, 2 pahina. That is not acceptable to me. Kaya, inuna ko yung pag-file sa NBI. Kasi alam ko, mapagkatiwalaan ko pa ang hinsyang ito dito sa kaso ni Richard. So, yan.
finailan ko para meron ng na alam na nila na pwede akong gawa ng senaryo. Tapos the next one is sa DOJ, pwede sa DOJ at saka sa French Interior Ministry, yung may hawak ng immigration nila. So, hindi ko ginusto to, inunahan mo ako, wala akong magawa. Wala akong magawa. Inunahan niya ako, wala na akong magawa dyan. Tama ka, At sabi attorney. ko, yes. Yung kung yung nangyari kay Richard Santillan ay 2 pahina, ito naman ginagawa ni Balico ay isang post lang. Nakasama yung mga pictures, kasama yung mga baril. So parang resemblance dun sa nangyari kay Richard Santillan. So, which naintindihan namin yung part mo kung bakit mo ito pinatulan. Oh, actually ganito yan. Mas may matindi pa talagang rason. Kung titingnan po ninyo, wait lang ha, nandito kasi sa ilalim, ano pala, sige. Kung titingnan po ninyo yung information report, intelligence report, di ba sinabi ko, may intelligence report, 2 pahina lang. Nakalagay po doon, attachments, pictures, ang nakalagay, none. So, yung ginawa nila ang pagpatay kay Richard, yung 2 pieces of paper, wala talagang supporting document. Walang pictures, as in papel lang talaga. Papel lang talaga. Sulat lang. Ito, ganito, ganyan. Ganito, ganyan. 1 page nga lang yun kasi 2 pahina. Kasi version 1, version 2. But it's the same report. Pinagawa lang 2 ng pulis. Imagine ka, in-split nila, pareho lang actually ang report. Ginawa lang version 1 at isang version 2. Walang pictures, walang ebidensya. Pinatay nila si Richard. Kaya palagi kong sinasabi ito sa lahat ng pleadings ko. Nasaan ang pictures dito? Kung ito ay totoong intelligence report, nasaan ang pictures dito? Nasaan ang picture ng aking sasakyan? Nasaan si Richard na nagbebenta ng droga kung sinabi ninyo? Ngayon, nag-provide na siya ng picture. Ang nasa isip ng pulis, ito, meron na ng picture. O sige, hindi ka na magreklamo. Gagawan ka namin intelligence report, may picture na. So, you see, yung tinitira ko sa pulis, siya ang nag-provide. Siya ang nag-provide ng peke. So kung gagawa nila kami ng faking intelligence report, may mamamatay talaga dito. Yes. So, napakalaki. Hindi niya na-realize yun siguro na mabigat yung ginawa niyang kamalian. At ito Joe, mga kapatid, ha? Nag-live po ako noon ng Thursday. If I remember, Thursday po. Ito po yung tinira ko po ang PNP. Tinira ko ang PNP dito dahil hindi nga ayaw nga ibigay sa amin yung mga dokumento na hinihingi ko. Bukas, anak ko. Unahan ko na lang po. Bukas, yari na naman si PNP. Antayin nyo na lang kung anong babalita bukas. Hindi galing sa akin. Antayin nyo lang mga kababayan. Bukas, yari na naman si PNP. Hindi ko lang pangunahan kasi baka hindi ko lang pangunahan kasi baka pagalitan ako. Sasabihin ko, ikaw talaga, hindi mo talaga makontrol yung bibig mo. So, sasabihin ko lang sa inyo, bukas, yari si PNP uli. Pero hindi po akin yun, ha? Hindi po akin yun. Basta bukas, mangyayari si PNP. Malaking istorya ito bukas. Hindi ko na lang unahan. Basta malaking istorya bukas. Antayin nyo na lang. Now, ano nga ba yun? Nawala na tuloy ako. Ito sinabi ko na sa opening ko, hindi pa ito ang sagot ko. Sa Lunes na, sa susunod na linggo. Then may tumawag siyang kaibigan. Kaibigan niya. Kilala ko rin yun. Pero hindi ko sila nabanggit. No. Okay lang. Nakiusap sa akin, nag-usap kami. Pero ito sabi ko, hindi ko talaga mapigilan yung pagsagot ko sa publiko. Pinangako ko na yan. Nangako na ako sa publiko. Hindi ko na babawiin yung sinabi ko. Kung anong sinabi ko, yun na yun. Kasi may paninindigan talaga ako sa sarili ko. May paggalang ako sa sarili ko. Pero sabi ko, sige, hindi ko na lang papangalanan. Are you referring to Are you referring to Balico's friend? Kaibigan niya. Kaibigan ko rin. Kaibigan ko rin. Siyempre, kaibigan. Mutual friend. Tapos sabi ko, ito na lang concession ko. Sasagutin ko yan, pero hindi ko siya papangalanan. So, alam na ni Balico ng Friday na sasagutin ko talaga siya. Pagka Saturday, lumabas yung mga pictures na yun. So you see Thursday, sinabi ko, sasagutin kita sa darating na linggo. Friday, tumawag yung kaibigan niya. Parang sinasabi na wag na lang ituloy or something like that. Dating sa akin Wag
na kayong mag-away, ganito, ganyan. Sabi ko, eh, sasagot ako. Pero hindi ko siya papangalanan. Friday, Saturday morning, lumabas yung Picture. tik-tik na mga pictures ng mga baril, ganito, ganyan. Then pagka Sunday, isang kaibigan na naman niya tumawag sa akin. Tumawag na naman yung kaibigan niya, ibang kaibigan, tumawag. Sabi ko, hindi, sasagutin ko talaga yan. Especially with what happened. Tapos the next Yes. morning, Monday morning, eto na, may ibang kaibigan, nagpo-post na. O may nag-post dyan na huwag mong pangunahan ang taong may hawak ng alas sa'yo, baka ka magsisisi. Ay siya, ako, Diyos ko. Huwag niyo ako i-blackmail. Never. Never blackmail, Glenchong. Huwag niyo talaga ako i-blackmail. Subukan niyo lang talaga. Do it. Magkikita talaga tayo. Kasi sigurado kung hindi totoo. Huwag Attorney. niyong isipin. Ito, warning ko talaga ng lahat. Huwag nilang isipin na keso nasa ibang bansa sila. Hindi sila kayang abutin ng batas ng Pilipinas. Always remember that. Okay. Always remember Good. that. Magrespetuhan tayo sa bawat sarili natin. Huwag nating, I really hate yung, galit na galit talaga ako pag pinipressure ako, pag pinipilit ako sa isang bagay. Especially pag yung prinsipyo ko natatamaan. Sinabi ko na, Yes. ayokong tumata sa mga taong tutulong sa taong bayan. Ayoko talaga. Kasi alam ko, sa bawat tulong na darating doon sa ating mga kababayan, malaking tulong yun para sa kanila. So, huwag mo akong isama sa gulo na isasama mo yung pamilya, titirahin mo, babastusin mo yung babae, hindi ka tanggap-tanggap sa akin yun. So, dyan pa lang, hindi niya ako dapat hinayaan na lang niya ako, ginalang na lang ako. Hindi naman niya ginalang kasi feeling kasi niya, superhero siya. Feeling niya, hindi siya maabot ng batas. Remember this, no one is above the law. No one is above the law. Sabi niya, attorney, di ba galing nga kayo ng NBI kanina? Nagkataong may nag-send sa akin ng link. At yung link na yun, yung pag-open ko, yung Facebook niya. May nakapost doon sa Facebook niya. Ang sabi niya doon, pero parinig yun walang pangalan. Sabi, propaganda mo lang ata yung pagpunta sa NBI. Kunwari mag-file para mabisita mo yung kaibigan mo dyan. Tanongin niya, may mga tao naman siya doon sa NBI, di ba? Ito, superhero siya. O sige, superhero ka naman. Okay? Magpakita ka ng picture na nandun ako at dinalaw ko sa FLM. Sige, magpakita ka. Magpakita ka ng picture. Sige, magpakita ka. At pupurihin kita hanggang sa impyerno. Hindi sa langit, pupurihin kita hanggang sa impyerno. Sige, magpakita ka. Kung may maipapakita ka. Pinuntahan ko ang NBI to save my life and the life of the 13 other people na nilagay mo sa alanganing baliko. That's the reason na pumunta ako sa NBI. Dahil unang-una, hinamon mo ako. Hinamon mo ako eh. Kung hindi mo lang ako hinamon, siguro hindi pa ako pupunta sa NBI. Next week pa ako pupunta. Hinamon mo ako. Gusto mo ako maglatag ng ebidensya. Siyempre, pagbigyan kita. Pero, hindi sa terminong gusto mo. Aking termino. I play by my own rules. This is my battlefield. I choose my battlefield, not you. Ano ka, siniswerte? So, attorney, kung ito, nandito na tayo sa stage na to, kung biglang the next few hours, biglang tumawag or nag-message sa'yo through kaibigan niya, sabihin, sorry attorney, patawad po. You may or may not answer. No, I will choose to answer. Hindi ganun kadali ang pagpatawad. Not when they endanger the lives of 13 innocent people. Basta innocenting tao, mahirap magpatawad. I tell you that, Baliko. Okay. Hindi ako madaling magpatawad. Madali ako magpatawad sa lahat ng bagay. Isa lang, yung nagpatay at utak kay Richard Santillan, kahit hanggang impyerno, hahabulin ko yan. Pangalawa, ikaw, hindi lang buhay ko ang inilagay mo sa alanganin. 13 buhay yon. Butila na sana kung itong mga buhay na ito ay mga walang kwenta. Mga mahahalagang buhay ito, innocent ito. I always tell you, pag innocent buhay, kalaban mo talaga ako dyan. Pero pag kriminal naman, ay magkakampi tayo.
Pero pag inosente yung buhay, nilagay mo sa alanganin, mahirap magpatawad. Kasi pag ang buhay ay nawala na, hindi mo na may babalik yun. Tama. Besides, ganito yan, Joe at mga kababayan. Kailangan kong ipagpatuloy yung kaso sa, yung nireklamo ko sa NBI, yung ifa-file ko sa perhaps siguro ako ang pupunta doon sa France para i-file ko yung complaint ko laban sa kanya. Dahil kailangan kong ilatag yun para hindi ako gawa ng senaryo ng mga kapulisan. Di ba? Kailangan kong ilatag yun eh. Kasi kung hindi ko ilalatag yun at wala akong gagawin, edi, itong mga kalaban ko, mag-iisip na, ito, pwede natin gawin. Wala naman siyang nilatag na ibang opposite opposite na evidence eh. Kaya kailangan ko maglatag na ngayon. Ilalatag ko sa NBI, ilalatag ko sa DOJ, ilalatag ko sa French Ministry para pag may mangyayari sa akin, at least alam mo kung sino. At besides, hindi gagawa ang mga kapulisan na yan kapag alam nila na naunahan ko na sila. Kaya uunahan ko talaga sila. At kung mapadali man si Biel, balik ko dyan, sorry ka na lang. Ikaw ang nagpasimuno nito eh. Tama. Okay. So, attorney, summarize natin yung nangyari sa iyo today, which is pumunta ka sa NBI at nag-file ka ng kaso against Balico. So, that is final na po. So, ano po yung susunod na mangyayari po doon, attorney? Well, wait, kasi sabi ng NBI, actually, sabi ko kanina, mag-execute na ba ako ng affidavit? Kasi actually, judicial affidavit yan dapat eh. Sabi niya, Congressman, tatawagan ka na lang namin. Anyway, meron dito namang number mo. Binura ko lang doon yung number ko. Sabi niya, may number ka naman. Tatawagan ka na namin kung kailangan mo nang gumawa ng judicial affidavit. Sabi ko, sige, babalik na lang ako. Kasi I think preliminary investigation pa yun. Mag-ano pa yun eh. Maglalatag, hahanapin pa yun si Tiktik. Kasi parang binura yata nila eh. Yung post na yun, I think may nag-report sa akin, wala na raw doon eh. Binura raw. So, that's another proof na balik ko nga talaga kasi nag-react eh. Di ba? Nag-react siya eh. Tinanggal. Kasi alam niya, mali yung ginawa niya. Now, after that, we'll wait. Pero in the meantime, simulan ko na yung pagsusulat ko ng kasi lalatag ko lahat eh. So, makapal-kapal yung i-file ko doon sa French government. Kailangan ko talagang gawin to. Not because gusto kong habulin si Balico, but to protect the lives of the 13 people here, including myself, pang-labing-apat ako. We need to protect our lives. Kasi hindi naman ako, sabi ko na ito dati pa, hindi ako hihiga ng kabaong, hindi ko bitbit ang kalaban ko. So I have every intention to keep my word. Pag natsempohan nila ako, sinabi ko rin sa kanila, hihiga din kayo ng kabaong ninyo. Totoo yan. Kung mag-iisip yung kalaban ko, kung paano ko gagawin, madali lang. Use your brain. Use your brain. Itong mga kalaban ko, itong mga general na ito, 4 na general, 8 colonels, 2 kapitan, 2 major, at yung 20 killers. 36 na itong lahat ng kinasuhan ko eh. 36. 4 generals, 8 colonels, 2 majors, 2 captains, and then yung 20 killers. Pag-isipan nyo, kung paano ko kayo bitbitin. Kung paano ko kayo bitbitin sa hukay. Kung matipuhan ninyo ako. Remember, 20. For the record, 20 ba? 20? Jo? 20 na police? No, 36. 30. 36 ang kinasuhan ko na so far. 36 na Ang police. kinasuhan ko so far, 36. Pero ang pumatay kay Richard ay 20. Okay? 20. Pero 20 yung nakasuhan na actually. 20 na yung nakasuhan. Pero may 2 colonel dyan at 1 kapitan. Yung 1 colonel, lieutenant colonel, lieutenant colonel at 1 kapitan, nandoon sila sa crime scene. Hindi lang sila nilista. Hindi sila nilista ng PNP dahil opisyal. Ito lang, sabi ko talaga sa mga pulis, huwag niyo talaga kaming ismol-ismolin. Yung itong lieutenant colonel na ito at itong kapitan na ito, na feeling ko nandoon talaga, feeling ko lang hindi pa ako sure. Nandoon sa crime scene, ang sinakyan ay yung private vehicle na pula ang kulay. Hindi nyo dineklara yan eh. But alam namin.
Okay? Alam namin yan, mapupoint ko yan sa evidence. Ito yung sasakyan, pula ang kulay, sedan, private vehicle, walang plate number na nilagay ninyo. Kasi, ito yon. 10 ang pulis na nasa isang patrol car. Lahat sila nagsiksikan doon. Tingnan mo na lang. Isang patrol car, 10 pulis ang nagsiksikan doon. Pero itong private vehicle na pula ang kulay, 2 pulis lang ang laman. 2 pulis lang ang laman. So bakit 2 lang ang laman ng private vehicle na ito? Habang yung isang police car, 10 sila lahat doon nagsiksikan. Dahil opisyal ang nasa likod na nakaupo. Isang lieutenant colonel at isang kapitan. Huhulihin ko kayong dalawa. Huhulihin ko ulit kayong dalawa. I'm sure about that. Pero kinasuhan ko na to, pero administrative pa lang. Yung isang colonel, criminal na. So, ang lahat na sangkot talaga sa pagpatay kay Directa 23. So, may kinasuhan pa ako dyan, 4 na general, 8 colonels, 2 kapitan, 2 major. So, 36 na sila lahat. So, ang kaso ko talaga lahat sa kanila ay 24. So, isang tao lang ang pinatay nilang inosenteng tao. Pero, 24 na ang kanilang kaso. Meron pa akong 4 na prepare. 4? Hindi. Kasi, sabi ko, bawat buwan eh. March, April, May, June. O 4. Ngayong buwan na to. Mag-file ako ng 4. Kasi pang March yun, March, April, May, June. Kasi sabi ko, isang kaso ng isang colonel o general every month. Hanggang hindi ninyo isurrender si Richard Santillan. Pag sinurrender nyo yan, sige, titigil ako. Pero pag hindi nyo pa isurrender yan, kakasuhan ko kayo ng kakasuhan. Hindi ako titigil. At hanggang Korte Suprema tayo aabutin. This will take years. 20, 30 years, nandyan pa yung kaso ninyo. I promise you. Tingnan mo, si Carranza, nag-retire na. Hindi ko pa rin titigilan yan. Kakasuhan ko yan sa Department of Justice. So, attorney, prepare ko na yung kaso niya. Give me 3 days. May kaso na yan. So, attorney, 36 na ngayon, kasi ngayon ay 36 na pulis. Pero ngayon, 37 na. 36 na pulis, Yes. isang superhero na kasi 37 na. Tama po ba, attorney? Ay, hindi. Separate yung superhero. Separate yung superhero. Iwan natin kasi hindi naman yun kasama siya. Itong superhero, separate ito. Tinupak talaga ng gusto. Ewan ko na lang. It's very... Hindi kasi It's painful for me. Ha? Jo? Dalawa na yung laban mo ngayon, attorney. 36 na pulis, tapos yung isang laban ay isang superhero. Hindi lang naman yun. I don't consider it a laban eh. Yung kay superhero. Hindi, paglalaroan ko lang yan. Paglalaroan ko yan. Kasi superhero yung mindset niya eh. Superhero, tingnan mo yung post ko. Superhero ka, di genie ako. O, di ba? No. Superhero ka, di genie ako. O, ako magagrant ng wish mo. Pero, ako on my own terms. Tsaka unli. Pwede ka nang ulit-ulitin. O, hiningi mo yan eh. Yeah. Okay. O, siguro Okay. pa kayo mga kaibigan niya, tatawag na. Huwag na po kayong tumawag. Wala na pong magagawa ako. Wala na po akong magagawa. Oo nga eh. That's it. Wag na kayong tumawag sa mga nanonood dyan. Hindi, yung mga kaibigan lang niya. Tsaka, Kaya nga. akin lang sa mga manonood sa ating mga kapwa netizens. Let's respect each other. Wag mo nating murahin. It goes for them as well as for me. Kasi ako, nakita ko kanina, yung isang nandyan sa Germany, supporter ni Baliko eh. Minumura ako kung ano-ano. Sasabi ko, sige, kunin mo nga yan. Kasi pag hindi ko talaga matiis ito, kakasuhan ko talaga ito. Eleksyonin ko talaga ito. Ako, tao din lang po ako. Nasasaktan po ako. For as long as hindi ko tinatawag ng kung ano-anong pangalan yung superhero ninyo, you have no reason to call me names. Yun lang talaga ang sasabihin ko sa kanya. Itong babae ito eh. Sa Germany. Hindi lang kita pangalanan. Pero nasasaktan ako sa mga pinapakalat mo. Okay. Pag hindi ko natiis yan, tao din lang po ako. Liliksyonin talaga kita. Remember, Philippine law reaches every citizen wherever you are. At saka, ito pa nga pala, Joe, meron din dito mga, I don't know kung sindikato ba talaga ito ni superhero,
Mhm. May natakot ako kaninang tawag eh. Tumawag doon sa kaibigan ko. Tumawag doon sa kaibigan ko at sinisiraan ako. So Mm. ang sabi ko ngayon, kung may tatawag sa inyo at Mm. kilala nyo yung tao na yun at sinisiraan ako, pwede po ninyong i-report sa amin, including the names. Mm. Kasi pwede ko po rin kasuhan yan eh. Pwede i-mass mo yan sila lahat ng kaso para parang sindikato talaga eh. Ano Kaya no? nga eh. I could be wrong. Hindi, Sabi attorney, ko, naging network na eh. Naging network kasi halimbawa, yung isang basher, yung like magkakakilala yan kasi sila attorney, naging network na sila eh. Kaya ang ginagawa nila, halimbawa, kagaya ikaw, hindi ka nila na-convince, kaya ang ginagawa nila sa'yo, sinisiraan ka nila. Ngayon, yung iba naman, ganun din ang ginagawa attorney. At ang problema dyan, ikaw ay attorney, hindi ka nila sinanto. O kahit man lang respeto sa'yo. ay wala. Kasi lahat Ano na yan eh? nila. Ang tingin ko, bayad eh. Ang tingin ko talaga, bayad. Oh, may nagpupundo sa likod nito ni Superhero. Oh, Superhero na lang pala tawag natin sa kanya. Mas maganda Oh, attorney. may nagpupundo sa likod ni Superhero. Ayan, galing mismo kay attorney yan Baka mamaya gagawan kasi na naman nila ng video memes yan o kaya kung ano-ano sasabihin nila. Basta nung last na interview kasi natin na attorney, meron na naman silang ginawang issue pero hindi ko na yan pinansin kasi wala din namang kwenta attorney. Pero ito nga, naintindihan ko kung bakit mo nga ito inilaban dahil nga dun sa buhay na nalagay sa alanganin. Oh, yun nga. Yun talaga ang nagano sa akin. Yun talaga ang what really broke me into a fit of anger na bakit mo kailangan gawin to para sa at inilagay mo sa alanganin yung buhay ng ng 14 na tao. At yung mga tao na kumakampi sa kanya, ewan ko na lang kung ano na lang kaya ang nasa isip ninyo. Kung gawin yan, kung nagawa yan ni Baliko sa akin, ni Superhero, kung nagawa yan ni Baliko sa akin, pwedeng gawin yan niya sa inyo. Oh, Yes. think of that. Isipin niyo yan, mga kababayan. Kayong mga sumusuporta kay Superhero, kayong mga sumusuporta kay Superhero, huwag niyong masamain ito. Huwag kayong magalit sa akin because I am a living example. Ako mismo, living example. Kaibigan ko yan. Trinaydor ako ng gusto. Oh, kung nagawa niya yan sa akin, gagawin din niya sa inyo. Walang limit sa kanya yan. Kasi nagawa niya sa akin eh. So magagawa niya yun sa inyo. So, balang araw, pag ginawa niya ulit sa inyo yan, at wala na ako, ay walang kakampi kayo. O sorry na lang. Kasi kinampihan niyo siya ngayon. Ilagay niyo sa isipan niyo. All else, tanggalin niyo sa isip niyo. All else, tanggalin niyo. Kung nagawa ni Baliko, ito kay Attorney Glenn Chong, kaibigan niya, pwede rin gawin ito sa atin kapag hindi natin sinunod ang gusto niya. So gusto ninyo maging alipin kayo ni Superhero? Ewan ko na lang. Ako, ayaw ko maging alipin. Alipin lamang ako ng aking Diyos at ang aking konsensya. At hindi ako magpapaalipin sa isang mortal na tulad ni Superhero. Okay. Huling mensahe na lang, attorney, sa mga OFWs at regarding dito sa situation na ganito para at least sana maiwasan natin in the future. Actually, Joe, mga kababayan, hindi naman talaga natin maiwasan ang ganitong sitwasyon hanggang may mga taong balasubas. May mga taong tulad ni Superhero. But beside that, ang akin sana, actually gusto ko itong i-live separately. Pero unahan ko na lang, nananawagan po ko sa ating gobyerno. Sana po, tingnan po ninyo ang kalagayan ng ating mga OFW sa Middle East. May tumawag po dito sa amin, na stranded po sila dyan sa Saudi Arabia, at meron din po sa Dubai. I will come back into this. Mag-live na lang po ako nito separately. Ako po yung nananawagan sa POEA, sa Department of Labor and Employment. Gusto pong umuwi nito mga kababayan natin dyan sa Dubai at meron din po sa Middle East, sa Saudi Arabia. Kung pwede po, bigyan po natin ng pansin ang ating mga OFWs. This is the time they need our help most. Wala naman po ako sa posisyon. Kung nandyan po ako, gagawa po ako ng paraan. Wala po ako dyan. So ang magagawa ko na lang po, ang boses ko na lang po, ang influensya ko na lang po sa social media. Na I will lend my voice, I will lend my talent, na sana
makuha natin itong mga OFWs natin dyan sa Dubai at dito sa Saudi Arabia. Mag-live po ako nito. Sana, actually dapat kanina ito. Kailangan pumunta ng NBI. Bukas sana. Pero, tingnan ko lang po kasi dumating na po yung container ko. So, yung lagayan ng sasakyan ko, yung evidence, dumating na po kanina. So, ilagay ko muna yon para hindi masira yung evidence namin. So, kung hindi bukas, then sa Friday, magla-live po ako about this para maipalating ko po ang aking panawagan sa ating pamahalaan. Sa may mga kinauukulan, DOLE, OWA, POEA, pwede pa po magtulong-tulungan kayo at kunin niyo po itong mga OFWs natin na na-stranded po dyan sa Dubai at sa Saudi Arabia. Wala na po silang kinakain, wala na po silang sinasahod. I'm lending my voice to them. Ito na lang po ang panawagan ko. Hindi na po ako manawagan sa kung ano-ano pa. Kasi dito, pagdating kay superhero, wala na po tayong magagawa dyan. Superhero na talaga siya. So pagbigyan natin siya sa kanyang delusional mind, ito dito tayo, sa mas may magagawa tayo. So mag-live po ako nito, abangan na lang po ninyo sa Friday siguro. Or kung hindi man sa Friday, Saturday. Kasi kailangan ko pang makuha yung mga dokumento. Hindi po talaga ako nagsasalita kung wala akong hinahawakan dokumento. Mahirap na po. So, ayusin ko muna yon and then pagkatapos mag-live po ako about this, panawagan po sa ating pamahalaan. At this time, I would like to do it now. At least naunahan ko na po yung concern po natin sa ating mga OFWs dyan sa Middle East. So mga kababayan, ito po, pag nagko-comment po tayo, huwag po tayong magmura. It should be a healthy exchange of ideas. Pero I don't know si superhero, kahit sino, binabastos, minumura, bahala na siya sa kanyang buhay. But tayo, we're not like him. So wag na po natin gawin yan. At kung yung mga tao pong tulad niya, yung mga kagrupo niya, na ganun po ang ginagawa, doon mo po makikita. The quality of the leader reflects on the quality of their followers. O, di ba? Kung ano yung leader, ganun po ang followers. So makikita mo. Kasi nakikita ko yung babae sa Germany, minumura ko kung ano-anong tawag sa akin. Sabi ko, talaga, ang follower, kakamukha ng kanyang leader. So, huwag po tayong ganyan. Ang follower ni superhero ay kamukha talaga niya. Sa asal, dito sa social media, sa buhay nila. Pero hindi po tayo ganyan. So, let's be above the prey. Huwag tayong magmura. Ipaglaban na natin kung ano man ang ating posisyon. At huwag natin silang murahin, huwag natin silang tawagin ng kung ano-ano. Because we are not like them. We are above them. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagpapa-unlock. Okay, Joe, thank you. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Please keep safe. I always pray for all of you, for all of my angels. Magla-live ka ba after nito, attorney? About dito or hindi na? Hindi. Ay, sa Friday ito na lang na? yata yung share ko. Oo, kasi Okay, yung sa okay. OFW concerns, sa Friday ko na yun. Friday. Kasi gusto ko kasi bukas, di ba? May container episode ako. Tapos Grabe. bukas nga, may malaking issue sa PNP. Magla-live ako bukas sa malaking issue sa PNP. Kasi gusto kong tulungan. Basta bukas na, ayaw ko talaga pangunahan. Baka pukpukin pa ulo ko doon ng NBI. Ito talaga, ingay mo. Basta bukas, may malaking issue sa PNP. Doon na lang ako magla-live para makapag-komento rin ako. Kasi pag PNP issue, ayaw ko talagang gamitin nyo ang baril nyo sa pag-abuso sa taong bayan. Always remember that for as long as I'm alive, hindi nyo ako kakampi ako ng taong bayan. Warning ko talaga sa kapulisan. Although maraming mga pulis ang matitino. At maraming pulis ang tumutulong sa akin. Totoo lang yan. To be fair and honest. Attorney, grabe yung ebidensya mo, container Joe, pa. okay. Pero maraming salamat. Hindi yung sasakyan ko. Yung sasakyan ko na binaril ng mga pulis, yun ang ipapasok ko sa container. Oh, okay. Hindi ko na-gets. Okay. Hindi, yung Attorney. Yung mga binaril naman. Lalagay ko sa okay. container. Yun. Sige. Maraming salamat. Okay. Thank you, attorney.
Alright, so yun panood natin fresh from Attorney Glenn Chong ang update kung ano yung ginawa niya kanina sa NBI at talagang formal na naghain ng case laban kay superhero. So sabi nga niya hindi siya magla-live para sa kanyang Facebook at talaga nga naman talagang fresh dito sa ating sa ating platform na ito. So sobra maraming salamat kay Attorney Glenn Chong sa pagpapaunlak ng Anyways, tatapusin ko na lang ito Tatapusin ko itong alat ng Talino Warriors. Ang nanay daw po ni Epel may si Remy Duling na nandoon po sa picture po na yon. At yung pong batang Francis Leo Marcos ay hindi po siya si Francis Leo Marcos. Siya po ay si Jose Marie Antonio Mangusin. So bukong-buko ang mga kabugukan nitong mga Talino Warriors na ito na mga nagdudunong-dunungan pagdating sa paninira ng tao. So, wala talagang substance yung kanilang mga nilalabas na mga scam-scam at mga kabulukan ika ni FLM. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon kay Sian Gasa nila lahat kinukuha ang kanilang mga informasyon at sumabog na hindi totoo ang mga sinasabi ni Sian Gasa. Dahil yun nga picture na yun, doon pa lang sa picture na yun na unang-unang nilabas ni Sian Gasa ay sabog na ang katotohanan dahil hindi si FLM ang tao na iyon. So, dito po natin malalaman na itong mga grupo ng Talino Warriors na to ay mga kabobo, mga kabobuhan po talaga. Pasensya na po kung nakakapagsalita po ako ng ganito kasi yun po talaga ang gusto kong sabihin dahil yun naman po talaga ang totoo. Mga bobo talaga sila dahil napaniwala sila nitong Sian Gasa na ito na iyon ay si Francis Leo Marcos. Diba gaano kakatanga na maniniwala ka sa isang scammer na wanted sa Pilipinas na hindi makauwi tapos sasabihan ka ng mga info tapos gagamitin mo panira sa ibang tao tapos yung pala hindi naman pala yung pamilya ni Francis Leo Marcos. Balitang-balita pa daw sa Bulacan na naghihirap yung pamilya, walang makain, yung kamag-anak ni Francis Leo Marcos sa Bulacan wala daw makain, pero yun pala hindi pala pamilya ni Francis Leo Marcos kundi pamilya ni Jose Marie Antonio Mangusin. Binibintang pa nila na si Norman Mangusin daw yun doon sa Bulacan ay kilalang adik, walang makain ng pamilya, hirap na hirap ang buhay. So sabog na sabog ang katotohanan at talaga namang etong mga bobo na ito ay talagang pinakalat nila na sila'y matalino pero pagdating pala sa katotohanan ay mga kabobohan pala ang ating malalaman. So unti-unti nang lumalabas ang mga kabuktutan nitong mga Talino Kuno Warriors na ito. So nauna na yung paglagpak ni Balico dahil siya ay papauwiin na. Talaga namang hindi papayag si Attorney Glenn Chong at si Sir David Ilaga na hindi makauwian o hindi yan makakasuhan ng kahit ano. Pangalawa si Tatang na matandang mapanlinlang, mapanlamang sa batas. Kita nyo naman, saan ka nakakita? Sentensyado, siya pa ang nagsasabi kung kailan siya susuko. Tapos pangatlo, itong pinalabas ni Sian Gasa na pamilya daw ni Norman Mangusin na taga Bulacan daw, yun pala ay hindi naman pala yun ay totoo. Hindi yun totoo at iyon ay gawa-gawa lamang nila. Naghanap sila ng picture sa Facebook, nakamukha ni FLM and then pinost, ito ang pamilya ni FLM, naghihirap. Ito yung kanyang pamilya, nakapatima pa na damit. Ang Patima po ay sikat na sikat sa Bulacan. Opo, sa mga taga Bulakenyo po, ang Patima ay sikat na paaralan yan na university. Nandyan po yan sa Valenzuela. At yung damit po na yun ay Patima University uniform. So wala namang nabanggit na si FLM ay nag-aral sa Patima pero bakit mayroon siyang Patima na damit, di ba po? So dun sa nakaraang video, pinakita ni Jose Marie Antonio na Mangusin na yon ay kanyang uniforme sa eskwelahan na kanyang pinag-aralan. So, alam niyo po nakakaawa po yung pamilya. Kasi alam niyo po yung na-drug sila. Yung nakaladkad yung pamilya nila, tinawag pa na kaawa-awa yung nanay na si, pasensya na po sasabihin ko talaga, si Remy Duling daw.
ay nanay ni FLM, nakaawa-awa na walang makain. Pero si FLM ay nagpapasikat dito sa labas ng ng Facebook, ng YouTube, namimigay ng pagkain daw sa napakaraming tao, astang mayaman, pero yun daw sariling pamilya walang makain. So, fake news. Sino ngayon nagpapalabas ng fake news? Kami pa ngayon? Sa mga nalalaman namin na to, kami pa ba ang fake news? Ha? FLM vloggers pa po ba ang fake news? So kitang-kita na po natin ang mga kabuktutan, mga kabugukan, kabobohan, katangahan nitong Talino Warriors kuno na ito. Napaikot sila ni Sian Gasa. Hindi ka binibisita ng pamilya mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mo. Nandito sa Metro Manila yung mga kapatid mo. No? Si Pastor Jerome nandito lang. Yung mga ibang kapatid mo nasa abroad, no? Nasa Dubai yata, si Leslie, no? Tsaka yung si Algin, no? Pero si Gilbert Gilbert Mangusin Jr. ay isang guro daw, no? Dito sa Central Luzon, no? At si Pastor Jerome ay nagtatrabaho daw sa NLEX, no? Sa admin ng NLEX. So, kung ganoon kayo kalapit sa isa't isa, siguro naman bibisitahin, dadalawin ka dyan sa bilangguan, no? Sa custody ng National Bureau of Investigation. Kaya po, malaking tanong yan ngayon, no? Bakit wala hanggang ngayon hindi dumarating? Sasabihin, kami ang fake news. Sino ngayon ang fake news? Mga ginagawa nyo. Napaikot kayo ng isang pugante o isang wanted sa batas na si Sian Gasa. Tapos itong si Tatang, paniwalang-paniwala, yan napapala ng kakapanood ng mga Netflix. Yan, kakapanood niya ng Netflix kasi hindi makalabas ng bahay dahil nagtatago sa batas. Ang naiisip niya ngayon, itong mga sinasabi ni Sian Gasa sa kanila ay totoo. So, itong mga naglabas ng mga picture na ito ni Jose Maria Antonio Mangusin at yung nanay at tatay niya, halatang-halatang mga bugok talaga na paikot sa palad ni Sian Gasa. Umamin naman na si Sian Gasa na siya'y binabayaran para makapangsira ng tao. Tapos naniwala pa kayo dyan. Tapos itong Nico Mangusin na FB page, yung meron pang iba, maraming FB page na naglabas ng picture na yan. Di na kayo naawa sa pamilya na yan. Walang kaalam-alam. Nakalagkad yung pamilya nila. Sasabihan pa, Remy Duling, mga ganun. Alam niyo po yung napakatindi nitong nakaabot pa hanggang kay Rapi Tulfo yung picture na iyon. Na napaniwala nila yung mga staff ni Rapi Tulfo. Bakit staff ni Rapi Tulfo? Kasi hindi naman si Rapi Tulfo ang naghahanap niyan eh. Yung nagre-research niyan eh, di ba? Nagpasalamat pa sila kay Mejorada dahil nakalagay doon credit to Manuel Mejorada. Itong si Manuel Mejorada, hindi ba nila alam na nagtatago sa batas to? Sana dyan, hustisya. Tapos ngayon sasabihin pa sa mga meron daw mga kumakalaban sa NBI, hindi na namin yan kasalanan kung mangyari yan. Dahil masyado nang ginagawang tanga ng mga Talino Warriors ang mga tao. Huwag niyong sisihin ang mga FLM vloggers dahil hindi kami nagsisimula ng gulo. Ang mga nagpapasimula ng gulo dyan ay yung mga Talino Warriors na yan. Kitang-kita naman ang mga pagsisinungaling, pag-iimbento, pangangalap ng mga maling impormasyon para makapanira ng tao. So ano ngayon ang magagawa kaya ng ng NBI? Itong mga Talino Warriors, ang mga may palso, ang mga may mali. Kasi lagi na lang panakot sa amin, dadamputin, susunod, makakasama yung idol sa kulungan. So ano ba ginawa naming masama? Kami ang naghahanap ng katotohanan na ngayon. Ngayon nakikita namin itong mga kabugukan nyo, itong mga fake news nyo, yung mga pinapakalat yung mga maling impormasyon. Sino ngayon ang mali? Kami pa ba ang fake news sa nangyari na to? So, hinay-hinay po kayo sa mga pinagsasabi nyo sa amin. Ang mga Talino Warriors ang gumawa niyan, hindi kami. Dahil sila ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sila ang mga nanggagalit sa mga tao. Ginagawa nila, gagalitin nila ang mga tao. Kaya ang nangyayari, ang mga tao magagalit sa NBI. Kaya ang mangyayari, itong mga NBI na to, magagalit naman sa amin. Ang akala nila, kami ang nagpapakalat ng mali. Pero hindi po kami nagpapakalat ng mali.
Kitang-kita kung sinong mga nagpapakalat ng mali dito at sinong mga nagtatago sa batas. Ang mukha namin laging nandito. Hindi kami gumagawa ng mga ng mga video na hindi kita mukha namin. Ito, nakabalandra mukha namin araw-araw, tas kami pa ba? Kami pa ba ang magtatago o matatakot sa sinasabi nyo? Kaya yan, sana ito isang wake up call. Sana isang isang eye opener sa mga tao. Kung sino talagang mga gumagawa ng mga kwento, kung sino talaga ang mga fake news, kung sino talaga ang mga, alam niyo yung makapanira lang ng tao, mga bayaran. Halatang mga bayaran to kasi mga walang mukha. Katulad ng page ng Nico Mangusin. O yung meron pa yung Boy Ayuda, tas meron pa yung isa, yung ewan ko kung nakalimutan ko pangalan ng isa. Nico Mangusin, saka yung yung mapanira din ng mga page, mga ginagamit ang mga picture ng ibang tao, nakamukha ni FLM at sasabihin ka mag-anak ni FLM yun. Kanino ba nanggaling yan? Yung mga taga Bulacan daw si FLM. Diba? So, alam nyo, talagang ang mga tao na yan, mga mapanira, talagang mga buhay pa, hindi po sinusunog. Sunog na talaga ang kaluluwa sa impyerno. Sasabihin nila na kami ang gumagawa ng mali, kami ang mga nagpapakalat ng fake news. Ano ngayon ang tawag nyo dito? Meron pang nagsalita dyan, hindi daw mahal ni FLM yung kanyang pamilya. Tapos etong si Tanda, sasabihin, mga kapatid daw ni FLM, nasa abroad. So ayan, nako po, isang napakatinding pangyayari to. At kung mapapansin nyo, walang nagbablog ngayon sa loob ng NBI. Nagtataka rin ako Kayo ba, hindi ba kayo nagtataka? Walang nagbablog sa loob ng NBI. Anong nangyari? Ha? Kasi si Attorney Glenn Chong nagpunta dun Eto, si Attorney Glenn Chong nagpunta doon kasama si Sir Mike Go. Shoutout po sa inyo, Sir Mike Go and Attorney Glenn Chong. Shoutout po sa inyo. Yan, nagpunta sila doon. Ba't walang nag-vlog? Parang wala doon yung mangkukulam ng NBI, di ba? Bakit? May nagbawal? May nagbawal ba o mayroong nagalit or mayroong bang sinabi, huwag ka muna mag-vlog dito, napapasama kami dahil sa iyo siguro mayroong nagganon, hindi natin alam yan. Pero kung papansinin nyo na wala yung nagbablog araw-araw, oras-oras na mga sinasabi pa na bago daw makalabas ang balita sa ABS-CBN, GMA at Channel 5 ay sa kanya daw muna dadaan. So, alam na natin ngayon ng mga sinasabi nila ay hindi totoo. Mga, alam nyo, yung mga may masabi lang, mema. Ganyan lang naman yung mga yan ngayon, galit na naman sa amin yung mga yan, lalo na sa akin. Sasabihin niyan, yung Macmac Publica na kinakalaban yung NBI. Kailan ako nagsalita na kinakalaban ko ang NBI? Sinasabi ako pa nga ang NBI na good job. Kaya nakakatawa itong mga taon to kasi alam nyo, syempre, kailangan nila akong mapabagsak, kailangan nila mapabagsak tong channel ko, kailangan nila ako matakot, kailangan nila ako masabihan na isang bala ka lang. Kasi nga, syempre, hindi ako tumitigil. Yun ang nakakapagtaka sa kanila. Tangin ng tong makmakika na to, hindi pa tumitigil. Bakit ganito to? Magkano ba binayad ni Mangusin dito? Magkano ba binayad ni FLM dito? Bakit hindi pa tumitigil? Doon kayo magtaka, walang binayad sa akin si FLM o si Norman Mangusin na sinasabi nyo. Pero, heto pa rin ako. Naghahanap pa rin ng katotohanan. Alam nyo kung bakit? Kasi walang gumawa ng ginawa ni FLM noong panahon ng pandemya. Siya lang ang nakita namin, kaming mga OFW. Walang binayad sa amin si FLM. Mga pamilya namin walang nakuha dyan sa bigas at kalabasa na yan, gatas, PPE na yan, mga diaper. Wala po kaming natanggap. Pero heto, andito pa rin kami, solid. Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi kailangang ilabas ang katotohanan. Hindi man mapatotohanan lahat, pero kahit papano yung maipakita man lang sa mga tao na itong mga walang yang to, itong mga talino warriors na ito, mga bugok talaga. Sila talaga yung mga matatalino sa panlalamang, pagtakbo sa batas, pagtatago sa batas, paggawa ng kasiraan. Di ba? Diyan sila magaling. Kaya yan, tamang-tama lang yung yung mga nangyayari na yan. Tahimik ngayon ng Talino Warriors. Bakit? Kasi may Attorney Glenn Chong at merong isang David Ilagan na lumabas kala nila wala na, kala nila mga mga babagsak na talaga. 'Di ba? Lagi na sinasabi FLM downfall, yung pagbagsak ni FLM. Kayo kaya? Hindi kaya?
Hindi kaya parang kayo ang bumabagsak, si Balico malapit ng ma-deport. At syempre, sasabihin lahat yan ni Balico kung sino yung mga involved sa likod ng pagpapadampot kay FLM, yung pagpapabagsak kay FLM. Kaya pagdasal nyo na sana hindi mapa-deport si Balico, na sana ay doon lang siya sa France. Kasi pag nakauwi si Balico, pagtuntong ng paa niya sa Pilipinas, sa lupa ng Pilipinas, napakarami niyang aaminin. Imposibleng hindi niya aminin ang kanyang mga nalalaman. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa akin channel. Gusto ko na sanang maglagay ng ibang content, kaya lang nahihirapan po ako dahil ang mga tao puro paghahanap po ng katotohanan tungkol dito kay FLM. Kaya siguro, postpone muna, tutok muna tayo dito, hanap muna tayo ng katotohanan tungkol kay FLM kasi kawawa kasi yung tao eh. Kaya sana suporta na rin to dun sa kanyang kaso na heto merong humarap na na isang Jose Marie Antonio Mangusin. So yung picture na nakarating kay Rapi Tulfo ay siya, yung kasama yung nanay tatay niya. Hindi nanay ni FLM si Remy Duling na sinasabing pinabayaan yung magulang, na walang makain yung magulang. Kaya yan po. So fake news. Certified fake news. Yun lamang po, maraming salamat. God bless us all. Hello po sa lahat po ng supporter ni Kuya Makmak Pablo. Please naman po guys, pa-support yung YouTube channel ko. Dito po sa taas. Salamat po. Ops, sandali. Hindi kayo nagkamali ng channel. Kay Makmak Pablo talaga to. Pero nandito ako ngayon para mag-promote ng channel ko. Yes, mag-promote lang ako ng channel ko. PJTV FLM. Isa ako sa mga vlogger defenders sa FLM. Dan guys sa channel ko. Maganda